Isama po natin sa ating langin ang pasasalamat ni na Elenita Kaskasan and family, Legacho family, Panlake family, Dorado family, Wilma Domingo, Tomagan family, Soriano family, Nora and Ryan, Hazel Rodriguez, Lovell and Jennifer Pintor, Luciano family, Tining family, Tino family, Lay Eranista, Emma Magtagnob, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Edna Laga family, El Amparo family, Arga family, Gillette Yupanco, Maria Cristina Diaz, Tito Manda, Luciano family, Mr. and Mrs. Joselito Bocacao and Mr. and Mrs. Ezekiel Posadas Jr. and natatanging para sa agarang paggaling ni na Emelita o Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Denny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Liserio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Muti Paul Kis, tatanging ni na Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascatan, Conrada, Mael, Rodolfo, Dr. Nix, Angelina Pineda, Juvencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcos, Natividad Gonzalez, Berto Gonzalez, Consuelo and Teodoro Cardova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Walinito and Lorna Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dizon, Mariel, Thea May, Christian, Anthony Vargas, Rosa, Alberto Magligon, Francisco Sena, Pasencia de Le, Teresi, Ramiro de Sena, Maria Alona de Sena, Antonio Costello, Raimundo Evang, Ray Rao, Christine, Tor, Yana, Eric Etnala, Rosario Brown, Sophie, Juanito, Tor, Francisco Reynal, Elbesa, Tommy, Rosando. Magsitayo na po ang lahat para sa orasyon. Sang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, At ang salita ay nagkatawang tao. at nakipanguhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo ngayon at kung kami mamamatay, Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng unang ng ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pungkura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sapagkat ngayon, ika'y pinili isang bayan, isang lipid, isang Diyos, isang hari, kaya't umawit ng papuri. Bayan umawit ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang nagalag, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di pababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang lipid, isang hari. Bayan umawit ng papuri. Bayan umawit ng Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon,
kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luma ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, Pagtong anak ng Diyos at Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulutong sa trono ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yupo po ang lahat. Narinig ni Samuel ang tawag ng Diyos ng 3 beses at siya'y naging katuwang ng Diyos sa pagpapastol ng kanyang bayang hinirang. Sa Diyos laging magmumula ang pagtawag. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Pumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag anak, mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa 3 beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon na tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel,
Magsalita po kayo. Nakikinig po ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pamamagitan ng pag-awit. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awitin, pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghahandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko, upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto
Pinaalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Korinto na ang buhay nila kay Jesus kaatas sa kanila na paunlakan ang tawag ng Diyos at amuhin ang tawag ng laman. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang napipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga ang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ang lahat. Natagpuan ng Mesiyas, nang sa Kanya'y naghahanap. Siya'y pag-ibig ng matapat. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya sa Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y, "Guro." "Halika kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Nung nakalipas na linggo ay atin pong ipinagdiwang ang Epiphany o ang pagpapakita ng Panginoon. Kanino nga po siya nagpakita? Kanino? Kay? Sino si Epifania? See? Tatlong pantas. No, yung Magi, yung wise men, mula sa silangan, naglakbay, sa tulong ng tala, ng liwanag, ay kanila pong natagpuan ang batang si Jesus, kapiling ang kanyang ina. Pero sila po, no, kumbaga, kung titingnan natin, no, hindi lang sila basta pumunta doon, hanapin yung kinaroroonan ng bata, kundi dahil sa paglitaw ng tala, ibig sabihin, mayroong tumawag sa kanila. Mayroong imbitasyon sa kanila. Dahil nga sila po ay tagapagsaliksik, no, ng pandagdag kaalaman at may kulang pa sa kanila. No, yung makilala, malaman ang tungkol sa Panginoon, kung kaya't sila po ay nakarating doon sa Bethlehem kung saan naroroon si Jesus, kung saan naroon ang Panginoon. So, ang pagpapakilala ng Panginoon sa tao ay isang imbitasyon din. Hindi ito nanggagaling sa atin, kundi ito ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya kumbaga, no, hindi mo siya makikilala kung hindi kanya iimbitahan. Naintindihan ba? Kasi no, kung sa ating pagdiriwang ngayon, lahat po ng ating mga pagbasa ay nagpapaalala sa atin na tayo ay iniimbitahan ng Diyos na makilala siya, na kilalanin siya. At hindi naman siya no, talagang nagpapahirap para makita. No, o kaya naman gusto siya makita pero nagtatago. Hindi nagtatago ang Diyos. Pero mayroong mga tao na magiging daan na gagamitin ng Panginoon para siya ay makilala. Tingnan po natin yung bawat pagbasa natin. Sa unang pagbasa, itong si Samuel, no? Hindi pa niya, sabi dito, no? Hindi pa niya kilala ang tinig ng Panginoon. Kasi sa lumang tipan, wala pang anyo, wala pang nakakakita sa mukha ng Diyos. Boses lang. Kaya nung siya po ay nakakarinig ng pagtawag, no, nalilito pa siya. Kung kaya, sa tulong ni Eli, no, ay ginabayan siya at sinabing, kapag narinig mo, sabi nga, marahil ang Panginoon ang tumatawag sa iyo. Kaya kung marinig mo ulit, ito ang sabihin mo, naririto ang iyong alipin, magsalita po kayo. At yun doon na nagsimula no, ng pagbabago sa kanyang buhay. Sa ating ebanghelyo, naririto si Juan Bautista. Nakakilala at kinilala niya si Jesus. Ang sabi ni Juan Bautista sa kanyang mga kasamahan, ito ang kordero ng Diyos. Ibig sabihin, ito na ang Mesiyas. Ito yung hinihintay natin. Nakilala ni Andres. Ito si Jesus. Pinuntahan ni Jesus. Pinuntahan ni na Andres at inimbitahan sila ni Jesus. Ali kayo para makita ninyo. Come and see. Nung makita na nila kung nasaan si Jesus, si Andres pumunta sa kanyang kapatid na si Simon. At dahil doon, nakilala ni Simon si Jesus. Na makilala ni Jesus, no, itong si Simon,
doon rin nagkaroon ng pagbabago. Kaya mula, sabi dito, no, ipapangalan na sa iyo ay Cephas, Pedro, bato. Dahil siya yung magiging pundasyon din, siya ang magsisimula, mamumuno sa simbahang itatayo ni Jesus. Tingnan natin ulit, no? Nang makilala ni Samuel ang tinig ng Diyos, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Siya na ang pumalit kay Eli, siya na ang naging boses, tagapagpahayag, tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon. Nang makilala ni na Andres at Simon, itong si Jesus, nagkaroon din ng pagbabago sa kanilang buhay. Ganito pala yung magiging daloy din at magiging buhay natin. Unang-una, inimbitahan tayo ng Diyos. Kaya tayo naririto, may nag-imbita sa atin. Pupwedeng sa pamamagitan ng mga kasama ninyo, sa pamamagitan ng asawa, ng anak, ng kaibigan, naririto ka dahil sa imbitasyon ng Diyos. At tinanggap natin yung imbitasyon na yan. Pero kaya tayo naririto ay nais ng Diyos na makilala natin siya. Malinaw po ba? Pero hindi dito magtatapos. Kasi kung makilala natin ang Diyos, mayroon tayong misyon na ipakilala din si Jesus sa ibang tao. Lalo na dito sa lugar natin, napakaraming tao ang hindi pa kumikilala o nakakakilala kay Jesus. Ang kailangan natin, kailangan nating kumilos. Hindi ko alam kung ilan sa mga kapitbahay po ninyo ang alam ninyong nagsisimba. O ilan sa mga kapitbahay ninyo ang medyo sa kasawiang palad ay hindi nagpapahalaga o hindi nakikita yung idudulot ng pagsisimba kapag linggo. Ilan lang kayo? No? Halimbawa, sa inyo, sa bahay ninyo, sa kapitbahay, ilang bahay mayroon dyan at ilang tao ang sa tingin ninyong wala lang. Ngayon, tulog pa. Yung iba, naghahanap buhay na. Yung iba, sasabihin na pahinga nila kasi napagod sila sa buong linggo. Hindi tayo pwede makontento sa ganito lang. O kumbaga, sarili lang natin ang iisipin na okay na kilala ko na ang Diyos, okay na ako. Hindi Meron laging kaakibat na misyon ang pagpapakilala ni Jesus sa tao. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, tayong mga nakikipag-isa kay Kristo ay kasama ng Espiritu Santo. At gamitin natin, sabi niya, gamitin natin ang ating mga katawan upang maparangalan ang Diyos. Napaparangalan natin siya kung siya po ay ating naipapakilala. Maraming paraan para maipakilala ang Diyos sa ibang tao. Kung kilala mo talaga. O sabihin natin, sa kung saan mo level kakilala ang Diyos, doon tayo magsimula. Sa social media, o ano man, sino man ang mga nag-views ng inyong mga social media, gamitin mo ito para maipakilala mo rin si Jesus na nakilala mo dahil sa kanya ring pag-imbita sa atin sa pagdiriwang na ito. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagkakasakit ni Poncio Pilato,
Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli. Akyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pagrito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Masampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Ama na bigyan tayo ng lakas na tumugon at maging tapat sa pagsunod sa kanyang kagustuhan. Taimtim tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang tumugon ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos, at maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga walang tinig, inaapi, at mga biktima ng karahasan na terorismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gugulin nawa ng mga kabataan ang kanilang malayang sandali sa mga kapaki-pakinabang at mga makabuluhang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng lakas at pag-asa kay Kristo ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway makatugon tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin upang maging mga tagapangasiwa ng kanyang sangnilikha sa pamamagitan ng ating mga konkretong hakbang sa pangangalaga ng ating kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal.
Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sana, sana, sana sa kaligtasan, pinapalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Sana, 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 sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, na namin mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, na kami mahal, ngayon at magpakailan. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, e hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagapili naman gagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, maranang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahin na sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sakat sa iyo ang kaharian, ang pangyarihan, ang kapurihan,
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sige po muna po lahat. Paanyaya. Sa darating na ika-21 ng Henero, araw ng linggo ay ang kapistahan ng Santo Niño. Ang ating pong banal na misa ay sa ika-6 ng umaga, ika-9 ng umaga. Sa ganap ng ika-12 ng tanghali ay ang registration para sa mga bata. Ika-1 ng hapon ay ang katesismo at kaunting palaro. Ika-2 naman ng hapon ay ang Children's Mass. Pagkatapos ng banal na misa ay ang prosesyon ng Santo Niño o Viva Santo Niño. Meron pa rin po tayong banal na misa sa ika-6 ng gabi. Sa kapistahan ng Santo Niño, tayo po ay mamamahagi ng mga candies, mamon, biskwit at juice sa mga bata. Kami po ay kumakatok sa inyong butihing puso. Sa mga nais na magbigay, maaari pong dalhin sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Dalhin niyo rin po yung mga imahin po ninyo ng Santo Niño para mabasbasan po natin sa darating na kapistahan ng Santo Niño sa linggo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Sa buhay pa